Superintendent Jerry Padilla. Superintendent Padilla, nasa active service pa po ba kayo? Yes po, Your Honor. Saan po kayo naka-assign ngayon? Na-assign po ako ngayon sa New Bilibid Prison as the Directorate for Reformation. Pwede po pakilapit lang yung microphone na... Thank you. Anong taon po kayo na-assign sa Dapicol? Since 1983, when I entered the prison service, Your Honor, Nung naging warden ka na, anong taon ka naging warden sa Dapicol? from 2015 yata yun, Your Honor, until I was transferred to NBP in 2018. So, okay. You were assigned in Dapicol from 2015 to 2018. Yung pangyayari po ay nangyari, yung pagpatay ng mga Chinese national ay nangyari po ng 2016. So that means, based on your statement, at the time of the incident, ikaw po ang warden ng Dapicol, hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, dito sa sinumpaang salaysay ni Tata Tan, sometime in July 2016, pumunta po doon si Art Narsoles together with Colonel Rina Garma at inutusan mo po yung mga empleyado mo na palabisin si Andy Magdararo at saka si Leopoldo Tan para makausap nila. Wala po akong natatandaang nag-utos po ng ganun. Dahil sa totoo lang po, hindi ko kilala yung sinasabi niyang si Lieutenant Colonel Garma at saka yung SPO4. Hindi po kami nagkita ni minsan sa Dapicol. Remember, Superintendent Padilla, that you are under oath. Yes, Your Honor. I If stand we to find out that you are lying, Superintendent Padilla, we can cite you for contempt and detain you here at the premises. So ang hiling ko po sana, Mr. Chair, magsalita lang po kayo ng totoo. Opo. Ito pong salaysay ng 2 tao na nandito ngayon, yung isa nandun pa sa detention center, yung isa nandito sa Jimmy Fortaleza, ito po ay sinumpaan. This is under oath. And tunuturo po kayo. Pareho po ang salaysay nila na si Colonel Garma. You now tell me na hindi mo kilala si Colonel Garma. But it proves here na you had contact with Garma. In fact, bago pumunta si Colonel Garma sa bilangguan sa Dapicol, kayo ay nag-usap muna sa cellphone. Then pagkatapos nung nag-usap kayo sa cellphone, pagpunta po ni Colonel Garma doon, kung saan pinalabas nyo yung 2 bilanggo para mautusan ni Art Narsoles na patayin yung 3 Chinese national, nagkausap na naman po kayo ni Colonel Garma. Wala pong nangyaring pag-uusap, Your Honor. Hindi lang yun. Mr. Chairman, can I interject lang po? Isang tanong na po. Are you a graduate of Philippine National Police Academy? No, Your Honor. Your lateral entry or PMA? Sa Bucor po, hindi po ako... So you're not From the aside? rank po ako. From the ranks? Yes. You're from the ranks. Okay. Thank you, Chairman. Not only that, Mr. Chair, pagkatapos pong mapatay yung Chinese national, base po sa salaysay ni Jimmy Fortaleza, tinawag ni isang gwardiya na nangalang Noni Foro si Superintendent Jerry Padilla. Hindi po ba? Pumunta po kayo doon Yes, Your Honor. after ng insidente. Okay. Sasabihin ko lang sa iyo, Superintendent Jerry Padilla,
nandun din po sa salaysay ni Leopoldo Tan na kung saan tumutugba doon sa sinabi ni Jimmy Fortaleza na pagkatapos pinatay yung mga Chinese national, pumunta kayo doon. Yes, Your Honor. Inaamin ho nyo yun. Ngayon, pagdating ho ninyo doon, ano hong sinabi ninyo doon kay Leopoldo Tan at saka kay Magda Daro? In fact, I'm not the one na unang rumispondi po roon kung hindi yung commander of the guards namin na si Inspector Noni Poro. A few minutes na lang po ako nung dumating doon. Nung pagdating po ninyo doon, ano hong nakita ninyo sa selda size? Yung nangyaring patayan po, nagkagulong araw. Pero pagdating ko po, nakapusas na po yung tao. Dahil ang naunang rumispondi po doon si Inspector Poro. Mukhang maliho yata yung salaysay ninyo o yung statement ho ninyo. Meron- Una ho kayong dumating doon, pagdating ho ninyo doon, tinanong nyo yung dalawa, ano ang ginamit ninyo pagpatay doon sa Chinese national. Hindi po ako ang unang dumating. Pagkatapos po, nung sinabi ninyong ano ang ginamit nyong pagpatay, ang ginamit na pagpatay po, balisong at saka korta. Sinabihan ninyo yung dalawang bilanggo na si Andy at saka si Tata, itapon ninyo sa labas yung mga ginamit po ninyo. Ngayon, Mr. Chair, hindi ho pwedeng magsinungaling si Superintendent Padilla dahil based on the statement of Jimmy Fortaleza, pumunta siya doon. So meaning, hindi nagsisinungaling si Leopoldo Tan sa salaysay niya na kung saan sinabi rin niya na pumunta nga doon sa selda si Jerry Padilla. Superintendent Padilla, sa lahat po ng salaysay ng ni Leopoldo Tan, sa nakikita po ko po, Mr. Chair, kayo ay heavily involved doon sa paggawa ng plano. Una po, kimontak si Colonel Garma sa inyo, prinesent sa inyo ang plano na kung saan ipapasok sa Bartolina yung 2 bilanggo para patayin yung 3 Chinese national. Kayo din po ang nag-set up ng fake na naglagay doon ng shabu para malagay sa Bartolina yung 2 bilanggo. And after that, in-inspection din ninyo yung 3 Chinese national at nilagay din nyo doon sa selda size. Yung pong pangyayaring yan, hindi po magagawa yan ng mga provincial guards or whatever the guards of Dapicol kung wala pong basbas ninyo. Alam nyo, Superintendent Padilla, kayo ay baon na baon dito sa mga ikangang insidenteng nangyari. Imposible po na yung 2 bilanggo ay maililipat doon sa selda size. Imposible rin po na yung 3 Chinese national ay malilipat doon sa selda size. Ang laki ng coincidence naman, Superintendent Padilla. Alam ho natin na magkahiwalay po ang mga Pilipino na bilanggo doon sa mga Chinese na bilanggo. Pero on this occasion, with your approval, pinagsama mo yung 3 ay yung 5 para nga matupad na yung plano ninyong patayin yung 3 Chinese drug lords. Ito pa isa, Superintendent Padilla. According sa salaysay ni Mr. Tan, after na nangyari yung pagpatay sa Chinese national, tumawag daw sa iyo yung former president natin at kinongratulate ka. Job well done. Ano ho ba masasabi ninyo? Pinapasinungalingan ko po ang lahat. Wala pong nangyaring tawag sa akin mula sa presidente nung panahong yun. At saka po yung mga, meron pa akong sinumpaang salaysay kung saan nakabase po ito sa investigation report ng parallel investigation na ginawa ng PNP Duhali
city and province. Nandito po sa ang mga unang sinumpaang salaysay nung dalawa bago po naipasa sa korte yung para masampahan sila ng kakulang demanda. Mr. Chair, ipagpalagay na lang po natin na hindi totoo yung sinabi ni Jimmy Fortaleza, hindi totoo yung sinabi ni Leopoldo Tan. Ipagpalagay na lang po natin na hindi totoo yung affidavit. Ito na lang po, magbase na po tayo sa nangyari. Bakit napagsama mo yung dalawang bilanggo at saka yung Chinese national na under your regulations, hindi po pwede magsama yung Chinese nationals doon sa mga Pilipino na bilanggo? Paano nagkataon, Mr. Chair, na sabay silang pumasok doon sa Selda 6? Pwede po ba pumasok ang bilanggo sa Bartolina without the approval of the warden? Pwede po ba pumasok ang tatlong Chinese national without the approval of the warden? Ito po ang tatanungin ko sa iyo. Kayo pong warden, alam po ninyo ang lahat ng nangyayari sa bilangguan. Imposible na napasok yung 5 tao sa Selda 6 na magkasama without the prior approval of the warden. Hindi po tayo kindergarten dito, hindi po tayo bata. Alam ho natin yung regulasyon. I was a governor before. Ako ay nagdumala rin ng mga provincial jails and I know the regulations. Wala pong nangyayari ng mga movement ng bilanggo kung wala pong approval ng warden. Yun lang po ang sinasabi ko. So, even if we assume that all these statements of the resource persons are false, pero the fact will belie the truth that you approved the movement of these prisoners na magkasama-sama sila para matupad na yung order sa iyo ni Colonel Garma na patayin yung Chinese national. Hindi po ba? If I may, Mr. Chair, wala pong pag-uusap na nangyari between me and Colonel Garma. Yun po ang totoo. At yung paglalagay po ng mga PDL, prison rules violators, hindi po under sa direct order ko. Sa Bucor po, mayroon pong level of responsibility na kung sino yung arresting officer, ito turn over po yan sa ship commander. Then the ship commander will issue confinement order to the prison disciplinary dormitory. Ganun po ang proseso. Mr. Chairman. Ang superintendent po, wala pong direct na order na binibigay Okay. po sa Sige, thank you, Superintendent Padilla. Yes, Senior Deputy Speaker Gonzales. Mr. Chairman, kay Superintendent Padilla po, mukhang medyo naguguluhan na po, no? Baka in your recollection, basahin ko lang po, itong number 25 sa laysay ni Tata. Pagkatapos ng insidente sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords, nilagyan ni Fernando Magdadaro ng malong yung rehas ng Bartolina sa Selda 6 para hindi makita ang duguan na katawan ng 3 Chinese drug lords. Pagkatapos number 26, baka mareminis po to. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Selda 6 at sinabi niya na anong ginamit niyong ihagis sa labas. At ihagis naman namin ang korta at balisong sa labas ng selda. Ito po yung pinakalas. Number 27, napaka-importante nito. Nilabas namin sa selda ang kamay at pinusasan kami ni Sir Poro. Kaya napaka-importante po ni Sir Poro dito. Pinalabas kami para dalhin sa investigation section. Yun po, yung 3 binasa ko sa inyo, Superintendent Padilla. Baka po ma-recall nyo since 2015 to 2018. Sir Chair, if I may. Okay, Congressman, are you done, Senior Deputy Speaker? Okay, Congressman Fernandez. Warden, are you the highest official of the Davao colony? No, use the mic, please. during that time, Your Honor.
You I are the am the highest superintendent. official. Yes, And Your being Honor. the highest official of the colony, you supervise on every detail of the instructions that are being meted out by the subordinates. Am I correct? Not all, Your Honor. No. What I'm trying to tell you, lahat na nangyayari doon sa colony must pass through your office. Yes, Your Honor. More importantly, if there are foreigners that will be transferred to a Bartolina. Am I correct? They are Chinese nationals, and even they are convicted and under the our penitentiary in our colony. Of course, you have to consider yung tinatawag nating direct supervision. Di ba? If I may. Am I correct? No, Your Honor. I'm not correct. Yes, Your So Honor. wala kang pakialam kung ililipat man sila sa Bartolina. Are you saying that? Wala kang pakialam? Ang sinasabi ko po, we have different level of... But you are the superintendent. Yes, I am. What I'm trying to tell you is you are the head. Ako, halimbawa, ako ang mayor ng City of Santa Rosa. Alam ko lahat ng ginagawa ng mga tao ko. Di ba? Your Honor. Dapat sa pagiging warden, ikaw ang pinakachismoso doon. Ikaw ang nakakaalam ng lahat. Pwede So po. in this point, warden, you are trying to tell us nang nilipat yung tatlong Chinese who are all foreigners for that matter, hindi mo alam na nilipat sila sa Bartolina. Pwede pong ipaliwanag, Go Your ahead. Honor. Ang PDL, once na mayroon pong violation inside, gagawan po ng report yan, papunta po sa ship commander. Yung ship commander, gagawa siya ng once na ma-determine niya na mayroong violation, gagawa po siya ng confinement order doon sa prison disciplinary dormitory. Warden, I know there are procedure. Pero hindi na po yung- Wait. We know that there are procedures. What we are trying to imply here, that being the warden of that colony, during that time that they were apprehended for having sachet of shabu, tapos nilipat natin sila sa Bartolina. So nung nilipat natin sila sa Bartolina, we all know that these are all foreigners. And these are all foreigners and high-value targets. And together with the two PDLs that they committed and they were convicted of murder, putting them together will put those foreigners at risk. Hindi mo ba naisip yon? During that time, hindi mo naisip na dangerous na ilagay mo yung tatlo doon? Sabihin na natin na mga pusher sila, sabihin na natin sila mga drug lords. But hindi mo ba inisip na putting together the five of them in one Bartolina will put them in danger? As I said, Your Honor, yung level of responsibility during that time, hindi na po nakaakyat sa akin kasi mayroon pong ship commander from commander of the guards, ship commander, na siya pong gagawa ng report papunta po doon sa prison disciplinary. Okay, warden. O sige, sabihin na po natin na hindi na nakarating sa iyo yung responsibilidad. Hindi mo na nalaman, no? Hindi mo na nalaman. Sabihin na natin, sino ang nag-approve na dalin yung 3 at 2 sa loob ng Bartolina? Sino? Nandito po sa Anong pangalan? mayroon pong Warden. report. Mayroon Chairman, pong Chairman, No. may I interject? Chairman? Gusto ko lang malaman, Madam Chair, Madam Chair, Mr. Chair, kung sino yung nagsabi, okay, na yung 5 yon magsasama sa loob ng isang Bartolina. Sino? Okay, before you answer, Ambrosio Padilla, Superintendent Padilla, yes, is that related? Yeah. Ganito na po, Chairman. Sorry, Colonel. You don't need to check and present to us the investigation report. Ang tanong lang ni Chairman Dan is, sinong nagutos? If not you, who is? Who?
Ang nag-utos po. Oo, naipasok doon sa Bartolina. Sino? Yung, hindi po akong nag-utos. Sino nga? Mga Ba't hindi mo recommend mabanggit ng sino? business Ba't po hindi mo mabanggit sino? Sa, This will be your last chance. nandito po I will sa- cite you in contempt. the, You're lying. the commander of the guard. Sandali, you should not speak. I'm still speaking unless you're recognized by the chairman. Ang tanong lang diretso, sino nagutos? If not you. Ang commander Sino? of the guards po. Sino? Commander of the guards. Sino? Inspector Noni Poro, then ipapasa po yan sa So no, wag mo akong lituin sa procedure. Is it Foro? Yes, Your Honor. Sandali! Foro? Yes. O, Mr. Chairman, let me call Foro to sit. Wag mo ilapit doon kay ano. Doon ka sa dulo. Andito ba si You're lying eh. Mr. Poro? Mr. Poro, Mr. Ito, Foro ha. Oo. Chairman, last lang to, Chairman ha. I just just... the seat there. No, not beside of Colonel Dito. Padilla. Dito ka. Doon sa kabila. Here, Doon. here. Dito, para malapit ka sa amin. Ito, Chairman ha. Last lang to ha. Last manifestation lang. Colonel Poro, Okay. have you taken your oath? Okay, Comsec, please administer the oath of Mr. Poro. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? So help you God. Thank you. Chairman, last lang, Chairman. To Colonel po, Colonel ba rank mo ngayon? Senior Inspector po, Your Honor. Senior Inspector? Opo. Senior Inspector ha, ikaw ang tinuturo. So you have to decide whether you will cover your former superintendent or ikaw yung mananagot dito. Thank you, Mr. Chairman. Okay. Mr. Chairman, kanina si Warden was telling us that hindi niya responsibilidad yung pagpapasok ng 5 sa isang Bartolina. And he mentioned that there are levels of approval. 2 ang sinabi niya. Unang level, pangalawang level. Tanong ko sa iyo, Senior Inspector Nonoy Poro, pang ilang level ka sa approval? Pangalawa po. Pangalawa. Actually, pang-tatlo po ako, Your Pangatlo. Honor. So may first level, may second level, ikaw pangatlo. So ikaw ang final approval. Hindi ang final approval, sir, talaga manggaling sa taas. Oh, so kay Warden Opo. ang final approval. Opo. So after your approval, dinala mo kay Warden. So si Warden ang nagsisinungaling. So ngayon, ang final ng approval ng pagpapasok ng 3 Chinese together with the 2 PDLs is under your jurisdiction, Warden. Di ba? Ayun ang sabi ni Senior Inspector Nonoy Poro. Am I right? Kasi ikaw ang sinasabi mo, pangatlong level ka. From the superintendent, sir. From the superintendent, mayroon pang assistant superintendent for security and operation. Oo. Punta po sa akin, commander of the guards. Papunta na po sa ship. So commander. ikaw ang nagsabi na dalhin yung 3 sa iisang Bartolina. Hindi po. Sino? May advice po si Sir Jerry na... Sino may advice? May advice po si superintendent. So may advice si superintendent na Opo. ipasok sa isang Bartolina yung 5. Opo. O yun. O sabi mo kanina, Warden, wala kang alam. Hindi mo responsibilidad yon. Ganito ang nangyari po, Your Honor. Nung nagkaroon po ng violation, ginawa ng report ng Commander of the Guards. Then si Commander of the Guards, tinurn over niya sa Ship Commander. Nung time na yon, during that time, ang Bartolina po namin talaga congested nung time na yon. Naglalaman po ng 12, umaabot pa ng 15, na ang dapat ideal is nasa 7 lang nung time na yon. Naunang dumating doon sa Bartolina yung 2, tapos nung nag-consult po sa akin si Commander Poro kung paano ang sistema, kasi dapat po ang nagdadala dyan yung ship commander, siya po ang nagdidesisyon kung saang selda po ilalagay. Alam mo, Warden, kanina sinasabi mo wala kang alam eh. Kasi sinasabi mo level yan ng ng Opo. first level, second level, di ba? Third level. Nagkaroon po ko... Now. Ngayon, meron na kayong usapan na nag-uusap na pala kayo kung saan ilalagay yung 5. Am I correct?
Di ba ngayon sinasabi mo meron na kayong usapan? Kanina hindi mo alam eh. Di ba? As I recall, Your Honor, kasi sa sobrang tagal, para lumapit Can you siya. please speak louder with your mouth much nearer? Lumapit siya kasi nagkakaroon kami ng problema nung time na yon dahil dyan sa sistemang yan. O yun, so wait, putulin kita doon. So alam mo na pala nagkakaproblema kayo sa sistemang yon. At alam mo na mga foreigners yun. At alam mo merong dalawa na PDLs na ang kakso convicted with murder. Bakit pinagsama mo sila? Wala naman po kami... Because of the approval of the 3 levels. Is that what you're trying to say? As recommended. As recommended by them. Yes. Di ba? So, the final approval lies with you. Am I correct? Supposed to be... Answer me. Yes, Your Honor. Yes, so you have the responsibility. Oh. Ikaw ang nag-approve na yung 5 magsama-sama sa isang Bartolina. Pero- Tama? Yes, Your Honor. Oh, that is what we are trying to ask. Congressman Johnny Pimentel was asking you. Pero Di ba, wait, kanina sinatanong ka ni Congressman Johnny Pimentel. Ang sinasabi mo, wala kang responsibilidad doon. Ang sinasabi mo, first level, second level, and third level responsibility yan. Hindi ko responsibilidad yan. Di ba? Alam mo, Warden, mahirap magtahi-tahi ng kasinungalingan. Hindi Di po ba? ako nagsisinungaling, Your Honor. Alam mo, nakakalungkot. Dahil pinagtatakpan mo yung pagkakasala ng pagpatay doon sa 3 Chinese national. Sabihin na nating pinakamasama na silang tao sa buong mundo. Pero wala tayong karapatan na maging bahagi tayo para magbuwi sila ng buhay. Ano ba yun, Warden? Hindi ka ba nakukonsensya? Hindi ka nakukonsensya? Ha? Nakakonsensya po. Nakukonsensya ka? Opo. So, ngayon nakukonsensya ka na? Pero wala po akong kinalaman sa nangyaring patayan. Paano ka na wala kang responsibilidad samantalang sinasabi mo that you have this final approval. Mr. Chairman, I think this person is lying to his state. At nakita naman po natin that kanina sinasabi niya na hindi niya level yung responsibilidad na yon, and now he's changing his testimony na yung final approval na sa kanya because si Senior Inspector Nono Poro told us na ang final approval lies with the warden, which is the right procedure. In any institution, in any agency, it's always the head who have the responsibility of all what is happening in his agency. And that's the reason why, Mr. Chairman, I believe that this person will always lie in this committee. Thank you, Congressman Fernandez. Ako, may rejoinder lang ako doon sa tanong ni Congressman Dan Fernandez, Superintendent Padilla. Anong rango mo ngayon? Senior Superintendent po. When you were the warden of Davao Penal Colony, anong rango mo? During that time, we are not yet modernized, yung 10575. I am the penal institution supervisor. Your Honor. Okay, so now you're a full colonel, kumbaga. Based po sa 10575 modernization Okay. law. So you're a beneficiary of the modernization Yes, Your Honor. because you were promoted. Is it because of your accomplishments, or is it because you were just a mere beneficiary of the law, the modernization law? Because of the modernization law, not because of the promotion. So wala kang meritorious achievement for the government to promote you to your rank now. I mean, hindi po nangyari yon. O sige. Alam mo, I think Senior Inspector Noni Foro was just telling the committee kung ano yung proseso. Kasi hindi naman nga tama na alam nila na malalagay sa Bartolina yung mga preso, pero yung boss nila, which is you, hindi mo alam. Now, you keep on evading the questions asked by the members. And you, with your answers, you compel us to believe and to conclude na ikaw ay nagsisinungaling. Dalawang bagay lang po yan kay Superintendent Padilla. You are either incompetent
nagtataka kami na hindi mo alam yung procedure, mabuti pa yung the deputy, yung mas mababa sa'yo, alam yung procedure eh. Ikaw, boss. The boss. So, you are either incompetent or meron kang kinalaman dito sa krimen na nangyari mismo sa bahay mo. Because this crime was committed under your watch. And that makes you more incompetent. So, nakakalungkot na meron tayong ganitong klaseng opisyal sa ating gobyerno. If proven that you are indeed part of this crime, I am sorry. Mr. but Chair, the committee Mr. Chair, will be compelled to recommend drastic actions for you. Mr. Sige, may I say Congressman something, please? Abante. Have you, Colonel Padilla, Yes, sir. have you ever heard of command responsibility? Yes, Mr. Chair. And therefore, you believe in command responsibility. Yes, Mr. Therefore, the buck ends. The buck ends in your office. Yes. Yes. Ibig sabihin, kung talagang naniniwala ka sa command responsibility, nag-report ka, hindi ba? Inspector Foro sa kanya, hindi ba? Yes po. Nag-report ka, hindi ba? Opo. Therefore, alam niya. Yes po. Oh. Why were you denying na hindi mo alam? Colonel Padilla, you were denying a moment ago, hindi mo alam eh. Oh. Nag-report sa iyo si Foro na nangyari. Alam mo, hindi kita pinagbibintangan na ikaw ang pumatay. Ang sinasabi ko lang sa iyo kung alam mo ang nangyari. Yes, Mr. Chair. O yun pala naman eh. Oh, ngayon umamin na Mr. Chair na alam niya nangyari. O magsasabi ka na ng totoo ngayon. Ito na pangalawa ngayon. Alam mo nangyari at meron kang bahagi sa nangyari. Wala po. Hindi, meron. Alam mo nangyari, meron kang bahagi sa nangyari. Teka, saan ka ba nakatira? Where do you live? In Davao City. Oh, sa labas ba nung compound mo? Sa labas ba nung colony? During that time, Yes. sa loob po ng colony. Ayun. Sa loob ng colony. Gaano kalayo ang bahay mo doon sa pinangyarihan ng krimen? More or less 300 meters. Ay, di alam mo. My goodness, alam mo. Hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam. Ha? Meron ka pang kalalagyan doon. Meron ka pang kasama ron. Kasama ka sa pagkakaalam. Inspector Foro, tama ba ako o mali? Tama ba ako o mali? Yes or no? Yes. Oh, see? Yun ang sinasabi ko. Hindi lang na alam mo, ha? Sir, yes. Kasama ka pa. Sinabi ni Inspector Foro, Your Honor, kasama Sir ka. Foro. Yes, right. Ang ibig ko po sabihin, Your Honor, alam niya na nalagay sa Bartolina po. Pero yung pangyayari na kung ano man yung sinasabi nung hindi ko po alam yun. Huwag mong pagtakpan yung boss mo. Pinagtatakpan mo eh. Okay, please Chair. proceed, Congressman Pimentel. Mr. Chair, can I just have a... Congressman Pimentel has the floor, but with the I will indulgence wrap up since there are many questions from other members. Mr. Chair, I would like to put it on record that I certainly believe that Superintendent Padilla is lying. Based on the facts, it will show that from the very beginning, Superintendent Padilla was already clearly involved in the planning. Hindi po mangyayari yung patayan dyan sa bilangguan. Hindi po mangyayari na malagay yung 5 bilanggo doon, yung Chinese national at saka yung 2 pumatay, nang walang tacit approval from Superintendent Padilla. Hindi po tayo rito high school na hindi po natin alam ang regulasyon ng papapagtakbo ng isang bilanggo. Tayo ay po lahat halos lahat tayo rito miyembro ng mga gobyerno. Alam ho natin ang pangregulasyon ng gobyerno, lalo na po yung sa bilanggo. Hindi po
mangyayari yung insidente niyan kung hindi alam ni Jerry Padilla. Unang-una po, sabi ko na po kanina, nung sa pagplano pa lang, binuo po yan ni Colonel Garma. Kaya nga po, may in close contact si Colonel Garma kay Superintendent Padilla dahil siya ang may hawak ng bilangguan. Hindi magagawa ni Colonel Garma yung pagpatay sa Chinese national without the cooperation of Superintendent Padilla kasi siya ang head ng Dapicol. Siya ang hari po doon. Kaya nga kinontak siya ni Colonel Garma, ilang beses sila nag-usap. In fact, as I've said, he is lying because he talked with Colonel Garma. Personally, nakausap niya si Garma. Doon po, plinano nila. Sabi niya yung Garma sa kanya, ito ang gagawin natin. Bartolina mo yung 5. Sinabi niya kanina, Mr. Chair, na congested daw ang mga Bartolina, may 12, may 7. Bakit doon sa Selda 6, 5 lang sila ang nandun? Congested naman pala, bakit hindi nilagyan ng ibang bilanggo? Everything na nandito po sa salaysay ng mga resource persons natin, lahat ng mga facts na nangyari ng insidente, all leads to Superintendent Padilla, Mr. Chair. Yun lang po, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to move that we recall the 2 witnesses so that they will face Colonel Padilla and tell us if they are true to their oath and to their statement. So move, Mr. Chair. There is a motion to invite again the 2 witnesses, PDL witnesses, which is presently detained Second. in the premises of the House of Representatives, duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. So, COMSEC, please coordinate with the Sergeant at Arms to bring before this committee today the 2 other witnesses. Mr. Chair,